nagbulagan pa rin kayo. Next topic tayo. Ito, si Bato at Go, mga kababayan, umiiyak. Puro angal, takot naman humarap sa Quadcom. Diba? Dahil nga po, sila ay pinakakasuhan, mga kababayan, ng inirekomenda na po ng Quadcom na kasuhan ng mga ito at idamay, o hindi naman idamay dahil kasali naman talaga, pero umaangal po itong si Bato de la Rosa, ganun din itong si Bongo. Panoorin po natin. Inaasahan na ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang rekomendasyon ng House Quadruple Committee na kasuhan siya kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapwa Senador Christopher Bongo at iba pang personalidad kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng anti-drug war. Sa isang panayam kay Senator Bato de la Rosa, sinabi nito na ang hakbang nakasuhan sila ay bahagi ng planong sirain ang mga Duterte kasama ang mga kaalyado nito, lalo na at malapit na ang halalan. Sa inilabas namang pahayag ni Senator Bongo, sinabi nitong handa siyang harapin ang kaso pero dapat ay hayaan ng taong bayan ang humusga kung naging payapa at maayos ba ang pamamahala ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sa kabila ng issue, tiniyak ni Senator Go na patuloy siyang maglilingkod sa bansa at magsusulong ng mga hakbang para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Ayan, mga ka-GP Natics. Ang lagi nilang sinasabi, di ba? Angal lang angal. Nakita natin na pabayaan daw ang mga Pilipino ang humusga para malaman daw kung mayroong mali doon sa nakarang administrasyon or administrasyon ni Digong. Isipin natin, mga kababayan, ang mga kapwa natin, mga Pilipino, sabi ko nga, hindi lahat nakaka-afford ng TV. Hindi lahat nakaka-afford ng radyo. Hindi lahat nakaka-afford makakuha ng balita. So ano ang effect nito, GP? Ang epekto nito, mga kababayan, kung ano lang yung naririnig nila sa mga kapitbahay na mayroong, malay natin, ang napanood doon ay fake news, yun lang din ang malalaman nila. Now, kung kung taong bayan lamang ang sasabihin natin na magpasya, mga kababayan, at kung walang ginawa ang Quadcom, hindi ipinakita ang mga pangyayari, mga ebidensya na nagtuturo kay Bongo, kay Bato, kay Digong, mga kababayan, tingin nyo, magiging aware ba ang mga kababayan natin? Siyempre, once na sinabi mo na hayaan natin ang taong bayan, pag pinabayaan mo ang taong bayan nang wala silang alam, mapupunta na sila sa maling desisyon. Tama? Mga kababayan? Ganun lang yon. Ang ginagawa ng Quadcom, the reason why, kaya nga itong mga ito, sila Bato, Bongo, at Duterte, lagi nilang sinasabi, if you think yung kaso, or if you think the evidence is enough to file the case, then file the case in court. Lagi nilang sinasabi yan. Bakit, mga kababayan? Pag meron po na nagsampa ng kaso sa kanila sa korte, ano mangyayari doon? Hindi pwedeng pag-usapan. 'Di ba? Kasi kung sino ang magdadaldal ng nangyayari sa loob, mga kababayan, ay pwedeng kasuhan. Now, syempre, hindi tayo magiging aware. Mawawala sa atin yung awareness. Pero dahil sa Quadcom, dahil ang social media napapanood ng buong mundo, mga ka-GP Natics, at marunong din naman tayo kahit papano umintindi dahil through the cross-examining na ginagawa ng mga or interpolation na ginagawa ng ating mga congressmen, mga kababayan, ay napapagtagni-tagni natin, nababalansin natin, ano ba? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ito ba o ito ba? Diba? Mga kababayan, itong mga Duterte against doon sa ebidensya ng Quadcom, sino ba ang paniniwalaan? Yung mga taong takot sumunod, takot sumagot, at nagtatago sa interparliamentary, o doon sa mga ebidensya na nagsasabi may ebidensya, may testimonial evidence, sino? Yun ang ginawa ng Quadcom.
isiniwalat ang baho nila kasi ito ay napapanood sa social media, lahat nakakapanood, nagiging aware ang mga tao. And I do believe, mga kababayan, sa lawak po ng network ng social media, ay malamang alam nila kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Diba? Oh, sabi ni Bato, ano yung sabi niya rito, mga ka-GP Natics? Rating ko lang, ha? Haba pala nito. Sabi niya, hindi mo hindi. Hindi yan dyan, eh. Yan. Yan naman ang gusto nila. Yan ang gusto talaga nilang mangyari. Mapiga tayo ng gusto para alam mo na, para ma-demolish tayo. At kapag kaming dalawa ni Senator Bongo ay hindi mananalo next year dahil na-demolish kami ng husto ngayon, ano sabi niya? Hindi mananalo next year, so next Congress ay tuloy-tuloy na yung kanilang wala nang aharang dito sa Senado sa impeachment nila na gagawin kay BP Sara. So yun na, tuloy-tuloy na sila, kanila na ang mundo, sige lang. Sabi ni Bato, mga kababayan, dinidemolish daw sila. Kayo mismo your words against your words. Tapos, sasabihin nyo, dinidemolish lang kayo. Sasabihin nyo na ito ay propaganda para maalis kayo at wala nang humarang sa impeachment kay Sara. Di ba binibigyan na kayo ng pagkakataon? Binibigyan kayo ng pagkakataon to prove yourself, to prove them that they are wrong. That they are wrong. Pero anong ginagawa ninyo? Sa social media kayo nagdadadakdak. Akala ko ba napakahalaga ng oras ba to? Pero may oras ka magdadakdak sa social media. Kung ako sa'yo, one time, big time, umattend ka na lang sa Quadcom, tapos ang buto-buto. Diba? Oh, sabi ni Francisco Balmediano, hugas kamay yan sigo sa mga ginawa nila tungkol sa EJK, huwag nang iboto lahat ng mga kandidato na pro-DDS China. Oh. Kawawang Bato, mukhang sinukuan na ng isip. Sabi ni Sir Berting Madarang, nabudol niya tayong Ilocano, kung di lang sila mga Marcos, malayo tayong nabudol ang mga Duterte. Kaya nga diba? Kung di lang kay Aimee. Si Aimee sarap sisihin Oh. Elizabeth Muriuchi, salamat po. Good evening. Di ba mga kababayan? Simple lang naman Kung may angal ka, putulin mo yung sinasabi mong interparliamentary courtesy na yan. Kasi yan ang makakapagpatunay na kayo ay walang kasalanan kung wala talaga. At kung wala talaga, palagay ko, harap ka. Pero pag may kasalanan ka, magtatago ka. Animal ka. Sabi ni Teresita Almehas, ang liwaliwanag, larong-laro ang mga ebidensya. Kayo ang sumira sa sarili nyo, iwas ng iwas, kaya tuloy. Ayun, kita naman kung umiiwas, may kasalanan. Tulad ni Fiona, iwas tapos pa-press conference. Pare-pareha sila ng style. Diba? Very evasive na sumagot sa mga issue na ipinupukol sa kanila doon sa tamang venue or avenue. Pero pag sa press con, sa media, dakdak ng dakdak, mga iyakin. Akala mo mga bata na tinanggalan, inagawan ng lollipop. Sabi ni Aurelio Odena, correct GP, gising na ang karamihan mga DDS, mga tulog pa ang mga kaluluwa. Crispino Sukayan, Manuel, so dapat lang silang i-demolish. Masamang tao kasi sila. Hindi na dapat tumagal to mga to. Huwag na nating iboto at huwag na natin papasukin pa yung mga kaalyado nila, mga ka-JP Natics, na nagbabalak pa. Dahil sigurado, madadagdagan ang bilang nila kung sakali. Diba? Ilaglag na natin yung mga yan. Pati, mamaya, pati yung isang babae. Diba?
Mamona Nasasen kasi ang ipinunla nila, hindi magbubunga ang mangga ng ubas. Time na sinisingil na sila ng panahon, bunga yan ang tinanim nila. Kung anong pinunla nila noon, kasamaan yan din ang bunga. Kaya tama lang. Ako naniniwala, itong panahon na to ay panahon ng paglilinis. Itong panahon na to ay panahon ng karma. Di ba? Mga kababayan, hindi lang naman ito yung mga kalokohan eh. Marami pang lalabas dyan. Yung Korean na namatay, si Ji Ik-jo, malapit nang lumabas din yon sa Quadcom. Mga kababayan, kasi lumabas na yon sa dangerous drugs. Eh, may mga pulis na pinakulong dahil sila ang gusto na maging magsakripisyo. At sila ang umako nung pagpatay kahit hindi naman sila, mga ka-JP Natics. Dahil yung asawa nung pinagbibintangan nila na pulis ay may mga hawak din na ebidensya. Sabi ni A.I. Escueta, sa tingin ko kaya lang nanalo si Verdugo dahil ayaw ng karamihan na bumalik ang dilawan. Yun nga, Escueta. Diba? Ayaw ng iba na bumalik ang dilawan. Pero ang problema, Digong is also an original dilawan. He was appointed. Diba? He was appointed by Cory Aquino way back then. Mga kababayan. Oh. Edna Mira, Justice Prevail. Sir Nelson Guntan, Felicidad Nagata, Villar family, di dapat iboto Tolentino Villanueva, maski si Lacson. Kahit hindi DDS Inggitero kay PBBM yan para may pagka-traidor. Ako, I rather go to Lacson instead of a DDS. Mga kababayan. Bagong Pilipino TV, shoutout sa'yo ha. Oh. Dapat ang gawin mo ba to? Huwag kang magdadakdak. Kayo ni Bongo. Umarap na lang kayo kung saan kayo pinapatawag. Nang sa ganon, di ba, mga kababayan, hindi kayo iyak ng iyak. Ipagtanggol nyo yung sarili nyo. Kung hindi totoo yung mga sinasabi nyo, mga gunggong. Papa Cho, shoutout, Sharina, uy. Sabi ni Alberto Agoho, sana maubos na daw ang mga Duterte. Mga kababayan, malapit na. Sana nga, hindi na sila makabalik sa pwesto. Ito yung sinasabi ni Bongo, more importantly, let the Filipino people decide kung umayos ba ang peace and order sa bansa at nakabenepisyo ba sila nung panahon ni FPRRD. Ito, mga kababayan, kung hindi ito na, syempre, ang magiging sagot ng mga Pilipino rito, kung hindi pinakita ng Quadcom ang mga ebidensya, patuloy tayong mabubudol. Diba? Patuloy tayong malilin lang ng mga taong ito. Ma'am Armina Valdez, Merry Christmas. Oh. Diba? Jay, shoutout sa'yo ha. Next. Ang bilis naman, GP. Wala naman eh. Iyakin lang talaga si Bato. Angal lang angal. Diba? Dumating na yung karma sa kanila. Pero mo karma yan. Dahil hindi lang sa ICC ang nag-aantay sa kanila. Marami pang mga kaso na darating sa mga julupong na ito.